Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, isang kakaibang kababalaghan ang naganap sa mga pinakamahihirap na komunidad sa London, Paris, New York. Sa kalagitnaan ng gabi, may mga tao na hindi nangangailangan ng lampara. Ang kanilang mga muka, partikular ang kanilang mga panga, ay literal na nagniningning sa dilim. Para sa mga lokal na pamayanan, mukha sila mga multo. Ngunit para sa mga doktor, ito ang huling yugto ng isang medikal na bangungot. Ang tawag dito ng publiko ay Fossey Jaw. Ito ang itinuturing na isa sa pinakabrutal, pinakamabaho, at pinakamalagim na industrial disease sa kasaysayan ng modernong mundo. Isang sakit kung saan ang iyong muka ay unti-unting nabubulok at natutunaw habang ikaw ay ganap na gising. Upang maunawa ng trahedyang ito, kailangan ating balikan ng taong 1826 nang madiskubre ang Strike Anywhere Match o ang Lucifer Match. Sa isang kaskas lamang sa kahit anong magaspang na ibabaw, ang tao ay maaari ng lumikha ng apoy. Ito, isang revolusyonaryong imbensyon na nagpabago sa araw-araw na pamumuhay. Ngunit ang himalang ito ay may madilim na sikreto. Ang pangunahing sangkap nito ay ang white phosphorus, isang napaka-reaktibo at nakakalasong kemikal. Ang mga pabrika ng posporo ay isang billion-dollar industry. Ngunit ang lakas paggawa nito ay nagmula sa pinakamahirap na sektor, mga kababaihan at mga bata, ang ilan na edad 6 na taong gulang lamang. Sila nagtatrabaho ng 14 na oras sa loob ng mga silid na walang bintana at walang maayos na ventilasyon. Araw-araw, nilalangap nila ang siksik at nakakalasong singaw ng white phosphorus. Dahil walang mga pasalidad, sa mismong upuan din nila kinakain ng kanilang bagong pananghalian. Ang kemikal ay sumasama sa kanilang pagkain, dumidikit sa kanilang balat, dahan-dahang sumasakop sa kanilang katawan. Ang white phosphorus ay may isang nakakapangilabot na katangian kapag pumasok sa katawan ng tao. Hinahanap nito ang calcium. Sa pamamagitan ng sirang ngipin o impeksyon sa gilagid, ang kemikal ay sumasalib sa panga, na naging sanhi ng isang kondisyon na tinatawag na osteonecrosis. Literal na pinapatay ng kemikal ang daloy ng dugo sa buto. Nagsisimula ang sakit sa isang tila ordinaryong sakit ng ngipin. Ngunit ito ay paninilang lamang. Panoorin natin ang takbo ng sakit. Ang mga gilagid ay nagsisimulang mamaga at magkaroon ng mga ulcer. Kalaunan, ang pisngi ay puputok at mapupukas. Nalilikha ng mga fistula or permanenteng butas kung saan walang kumpay na bumubulwak ang malapot, kulay berdeng nanis. Ayon sa mga tala ng doktor noong panahong iyon, ang amoy ng isang pasyenteng may Fossey Jaw ay hindi matatagalan. Ito ay amoy ng isang decomposing na bangkay. Mas malala, ang buto ng panga ay unti-unting namamatay, nagiging kulay itim, at naging marupok tulad ng fumed stone. At kapag sumapit ng gabi, ang patay na butong ito ay nagniningning ng kulay berde dahil sa naipong phosphorus. Ang mga biktima ay nagiging mga buhay na saksi sa sarili nilang pagkapulok. Noong kalagitnaan ng 19th century, wala pang nadiscovering antibiotics. Upang pigilan na pagkabulok na umabot sa utak ng pasyente na maaaring magdulot ng kamatayan, isa lamang ang solusyon ng mga doktor: tuluyang pagputol at pagpugsa sa panga. Sa mga operasyong madalas ay walang sapat na anesthesia, mano-manong binabali at hinuhugot ng mga sirahuno ang buong mandible o lower jaw bone. Ang mga mapapalad na nakaligtas sa operasyon ay naiwang permanenteng deform ang muka, hindi na nakapagsalita ng maayos at habang buhay na limitado sa likod ng pagkain. Ngunit sa kabila ng dusa ng libo-libong manggagawa, tinayaan ng mga dambuhalang kumpanya ng patuloy ito sa loob ng ilang dekada. Ang sagot ay kasakiman. May alternatibong sangkap na ligtas at ito ay ang red phosphorus.
Ngunit, mas mahal ito. Para sa mga industrialista, mas madaling palitan ng isang manggagawang nagkakasakit kaysa bawasan ang kanilang kita. Ang sino mang manggagawa na magpakita ng maagang sintomas ng pamamaga ay agad tinatanggihan at pinapaalis sa trabaho upang pagtakpan ng epidemya. Ngunit, bawat pag-aapi ay may hangganan. Noong Hulyo 1888, sa pamuno ng activist na si Annie Besant, mahigit 1,400 match girls sa London ang nagaklas. Tumanggi sila magtrabaho sa ilalim ng banta ng Fawcett Chaw. Kanilang tapang ang naging mitya ng isa sa pinakamahalagang labor rights movement sa kasaysayan. Noong 1906 sa ilalim ng Berne Convention, formal lang pinagbawal sa buong mundo ang paggamit ng white phosphorus para sa mga posporo. Ngayon, ang Fawcett Chaw ay isang bahagi na lamang ng madilim na kasaysayan ng medisina. Ngunit, sisilbi itong permanenteng paalala ng bawat liwanag na tinatamasa ng modernong lipunan ngayon ay minsan ang tinustusan ng mga mukhang literal na natunaw sa dilim.